At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa interview ng DZRH. Senator Erwin Tulfo mga kababayan, dahil dito, may bibitawang mga salita. Ito pong si Senator Erwin Tulfo patungkol po mga kababayan, doon po sa mga mangyayari sa Lunes sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan iimbitahan ulit itong 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ano po, so ngayon, ito i-play po natin. Chairman Kasi pag hindi ata pumunta, ipapakulong ata. ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, magandang morning! Hi, Boss Jerry. Good morning. Thank you for sir. inviting me sa program mo. Apo. Diretsahin ko kaagad dun sa ano bang mangyayari dun sa ginawang hearing kahapon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta. Anong mangyayari doon sa mga record nun sa minutes of the meeting or the hearing, Senator Erwin? Boss Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live kahapon sa TV, pero doon sa records po ng Senado wala dahil wala pong presence ng any members. Sakit nun, umupo kayo ng ilang oras mga kababayan, tapos yung ginawa ninyong hearing, kolorum pala. Member of the Blue Ribbon, wala po doon to record it. Wala din nga po yung ganun. crib, yung nag-record po, yung parang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga ay forum at hindi po maitatawag na hearing kasi nga po, talakayan lang po, sila lang po yun. Press briefing, forum, you may want to call it, pero definitely hindi po hearing yun. So walang record yon, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa record ng Senado? Yung panunumpa nila doon, sila lang po yun, di rin po papasok yun. Kaya nga po, sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines na yun. Manunumpa na po sila, yun po yung official. At recorded po yun, meron po tayong mga members po ng Blue Ribbon Secretariat, ganun din po yung PRIB namin, yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media. Doon po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June, yung mga inakusahan naman para pwede ko silang managsagot ng mga akusasyon laban sa kanila. Tama. Okay. So, Yan ang maganda mga kababayan. Pwedeng bigyan ng pagkakataon yung mga inakusahan na umattend dito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para nang sa ganon, masagot nila yung mga accusation laban po sa kanila. Anyway, tuloy pa natin. from your group, from the new majority, naharangin itong hearing kahapon ng Cayetano Block? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umagang-umaga, nagtungo na po at nagka-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before, dineclare niya na po na work from home po o yung mga empleyado. Tama. So yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga dati mga senador ng mga dumalo po kahapon at mga security po nila. Sila po. So yun po, pero primero napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam ho namin na mag-hiring-hiringan sila. Pero ang sabi po na pag-desisyonan po ng ni presiding officer Senate Pro Tempore Gatchalian. Hindi, wag. Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya, ayaw niyang bitawan ang pagiging Speaker of the House, pinadlock niya yung session. Tama. Ganun ba? Okay. Opo, 2020 po yun. Oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco. Opo. Tapos, ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent. Kasi natikman niya yun sa ilalim ng Panginoon, sinabihan siya. Bumaba ka dyan, ibig sabihin napakialaman siya, nasabihan siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman. Okay. Kasi nung panahon nga pala mga kababayan, ito, para po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin kasi hindi naman to gaano na pag-usapan dati dahil nga may pandemic. Pero nung panahon po kasi mga kababayan na ayaw isuko ni Alan Peter Cayetano yung speakership. Diyan po sa Senado nakailan po etong si dating Pangulong Duterte mga kababayan at pinababa siya sa kanyang pwesto at dahil po dyan mga kababayan bukod po dyan nagkaroon din ng botohan mga kababayan dyan po sa Kamara at marami nga po ang bumoto dito po kay Velasco. Kaya nga kung titingnan nyo kahit na maraming bumoto kay Velasco ayaw pa ring bitawan ni Alan Peter Cayetano yung speakership mga kababayan ng Kamara, pero nung nakailam na si Duterte walang nagawa po etong si Alan Peter Cayetano at ngayon dala-dala niya po yan na kada may mangyayaring ang ganyan pakiramdam niya
pinakikialaman po siya ng Malacanang kasi nga nung panahon ni Digong, pinakailaman talaga siya ng Malacanang, mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Mga palasyo sa Oo. Senado. Oh, okay. Ulitin ko lang yung sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na 'di ba karaniwan yan, may stenographer yan o may nagre-record yan, Tama. may gumagawa Tama ng po, transcript. So yung buong hearing na yon ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado. Wala. Wala po kasi nga po wala yung mga member ng Blue Ribbon Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Yung magvi-video, wala ho eh. So paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman, so ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon Secretariat. Tama. Nagbanta pa si Senator Cayetano, ang kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano yung kakaso na? Ako po yung Blue Ribbon. Siya po ay ordinary yung senador na lamang. O we can say na automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw magiging minority leader. So, yun, pero kaano kasuhan niya? Dahil hindi naman yung mga tao sumunod naman sa instruction ko. Ako po yung Tama. duly elected as a committee chair of the Blue Ribbon. Meron bang order to physically bar them from entering the Senate or entering the plenary hall? Ang plenary hall po, opo, pinagbabawalan sila. Pero yung the Senate premises, hindi po dahil opisina po nila doon. May opisina nila yun. Pag Thursday, opo. Pero nakapasok Kaya nga po, pa rin sa plenary hall at doon nga nakapag-hearing. Kaya nga po nagtataka nga po ako na bakit po nagkaganon. Gusto ko po malaman, siguro bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Magiging mainit ata ang hearing sa Lunes, mga kababayan. Alam nyo, dadaan pa yung Sabado at Linggo pero excited na ako agad mag-Lunes eh. Gawa nga nung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kasi magkakaharap-harap lahat yan. Dahil nga kung makikita nyo, di ba ang grupo dapat ng Blue Ribbon Committee, 17 lang. Pero ang ginawa ni Senator Erwin Tulfo na napagkasundoan din ng simple majority, nagawin ng member lahat. Lahat ng minority at lahat ng majority gawin ng member para lahat makapagtanong, mga kababayan, at lahat makapagbitaw ng kanilang mga pahayag. So ngayon, matindi yung mangyayari sa Lunes, mga kababayan, dahil syempre kasama din dyan si Marcoleta, Alan Peter Cayetano, at makikita ng taong bayan kung ano na namang kalokohan ang gagawin ng mga yan sa Lunes. Anyway, tuloy pa natin. Senate Sergeant at Arms po namin, yung mga members po ng USAA kasi parang papatay-patay po, sinabihan na po sila na bawal, mukhang nakalusot po sa kanila. Kaya nga po gusto ko pong malaban sa kanila. Ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange. Palitan kasi yung mga taga-USAA. Baguhin lahat ng mga gwardiya diyan, mga kababayan, sa Senado. Yun ang pinakamainam. Kasi yung iba diyan, kahit pasabihin na nagpalit na, mga kababayan, ng leadership ng Senado, dahil nga acting Senate President na itong si Senator Win Gatchalian, yung iba dyan, yung loyalty na kay Alan Peter Cayetano pa rin. Kaya dapat talaga, mga kababayan, much better palitan. Gunfight, kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana, prevent nyo yan. Sana pinatay nyo ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang mo wala naman talagang utos. So, parang mahina po yung usapan po namin. So, kailangan po namin ma-review ngayon. Nakakatakot po. Dahil Tama. 22 senators po nag-upisira. Paano kung lusubin kami ng mga agbadong grupo? Malulusutan lang sila basta-basta. Yun po yung sinasabi natin. Ang naging dating kasi, Senator Erwin, parang naging valid o naging legal at naging proper yung hearing dahil nasa loob ng plenary hall, maayos nilang naisagawa yung hearing. Hindi naman, wala namang namatay na mic, walang namatay na ilaw. So parang talagang pinahintulutan silang gawin yon. Tama. Instruction po talaga ng leadership at ng buong grupo na hayaan na lamang sila since hindi naman po recorded yun sa Senate Journal, magiging record. Hinayaan lang ho namin. Pati kami nakipanood na rin. Nakakatuwa po na parang mali-mali pa kayo script. Hindi pa po nila na-memorize. Kaya natatawa kami. Tapos nagtatawanan po kami. Sabi namin, bakit di ba nung una si Senator Ligarda at Mark Villar kasama natin? Sabi namin Tito Soto. Wala na. Sabi ni Tito Sen, mukhang may sakit na rin yata nakalimot si Cayetano o talagang sinudya niya na huwag basahin. So, nakakatuwa ko At saka yung inconsistency. Kontuwa nga, nabiro pa ako. Ilang babae ba? Magaganda ba yung mga babae? Sabi, ewan ko. Sabi ko, imahinasyon siguro. Pero doon, ayun nga isusunod ko nga yung parte na yan na sa mga nakaraan, hindi ka nababanggit Senator Erwin pero kahapon nabanggit ka na tsaka si Senator Soto at iba pa at may tinukoy na halaga sa iyo parang 70 million yata yung binanggit na
dineliver daw sa iyo sa Green Hills, sa bahay mo sa Green Hills. Actually, parin Jerry, nung una pa lamang, yung may lista na binigay po na sa media, kasama po tayo po yung pinakamahuli. Okay? Na taga sa presscon, nabanggit din po tayo sa may nag-presscon po yan sila dati. Kung maalala ho ninyo, dito po sa Green Hills, nag-presscon po sila, binanggit din po yung pangalan ko. Pati yan, sila Senator Soto. At saka sila Senadora Loren, at saka sila Senador Mark, nabanggit din. Sa mga po tayo doon. So, yan po, Pero kahapon nawala yung may mga nawalang kasamahan nyo sa listahan. Na mga nasa minority. Yan kami ho na ni Tito Sen, naiwan kami dahil kami ngayon ang majority. Sila po, medyo na. Yan talaga yung patunay mga kababayan na pag si Marcoleta ang humawak ng Blue Ribbon Committee, hindi siya patas. Bakit mga kababayan? Kasi itinatago nila yung katotohanan. 'Di ba sinabi ni Marcoleta, kung matatandaan nyo noong nakaraan, wag kayong kukurap. Dadalhin namin sa tamang landas ang ating bansa, ang Pilipinas, mga kababayan. Ilalabas nila ang katotohanan. Pero saglip na ilabas nila yung buong katotohanan, ano ginawa nila? Tinanggal nila ang pangalan ni Loren Legarda. Tinanggal nila ang pangalan ni Mark Villar. Si Chis Escudero na dating kasama, mga kababayan, hindi nga ata dinabanggit Di po ba? Kung ganun lang din ang ginagawa ni Rodante Marcoleta, hindi para sa katotohanan yan. Yan ay para punteriyahin yung mga kalaban ninyo sa politika. Alam mo, Senator Rodante Marcoleta, ngayon ko lang nalaman na yung gawain nyo dati, dinadala nyo pa pala ngayon. Bakit? Di ba dati nung panahon ni Duterte, mga kababayan, porket hindi nila kasundo yung ABS-CBN, ano ginawa nila? Ipinasara nila, mga kababayan. At ngayon naman, yung mga hindi nila kasundo, mga kababayan, sa politika, ano ginagawa nila? Sinisira nila at winawasak nila yung kredibilidad. Kasi nga hindi nila kaya 'Di ba? Hindi nila kaya sa debate, kaya ang ginagawa nila, winawasak nila yung credibility. Kaya nga po na tinanong nga ng media, sabi niya, malay ko, kahahawak ko lang. Pero kitang-kita naman ho doon Alam niya naman ho yun. Noong una pa lamang, tinanong niya ko, pasama ka, ba't kaya ka sinama ng mga Marines na yun? Sabi ko, wala ka dyan, Senator Cayetano. Sabi ko, huwag ka magpapaniwala lang. Saka si Loren din dati, nung una po lumabas yan. Kasama rin ang pangalan niya. Sabi niya, sinama tayo, doon wala naman akong kinalaman dyan. Sa totoo niyan, paring Jerry, flood control, wala naman ho ako masking bulat-latin nila ang records ni Cabral, kung nabigyan ako ng allocation, ng records ni Saldico. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Congress, nung 19 Congress, kalahati na. Wala na po. Naibigay na yung mga budget. Number 2, nung pumasok ko Senado nung ako po umupo po. July po ako umupo June 30 po ako naupo Paano Tama. Magkakaroon ng allocation? So wala kang flood control, kahit anong flood control project, wala ka. Ganun ba, Senator? Wala po akong flood control. Wala po nga po akong infrastructure. Wala po akong infrastructure project. Wala po akong ni-request. Wala po akong... Ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure mo? Tama. District naman po. Aagawin, kukunin po ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako'y tiga Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Kung dadalhin ko yung aking, kung ako'y congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon. Kukunin ng third district o second district o anong district yun. Kaya ang party list po, hindi po nabibigyan po ng allocation. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talagang pang negosyo. Pero hindi ho Wala ho akong allocation. Yung senador, late na po akong pumasok. At saka yung sinasabi binigay ni Saldico. Lumayas na nga si Saldico ng mga panahon na yun. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang isa-isahin yung inconsistencies nila para sagutin na lamang po nila sa korte yung mga inconsistencies nila. Nakaw! Okay. So, Ibig sabihin, kakasuhan nga. Tutuluyan nga, mga kababayan, yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. tawag nyo pa rin ba sila? Iimbitahan nyo pa rin ba itong sina Attorney Baligod, Mike Defensor at 18 Marines sa hearing ninyo sa Lunes? Kailangan po nilang mag-attend dahil kung hindi, sila po ay baka ma-issue ng contempt. Paano kung ayaw na nila dahil sasabihin nilang bias na kayo, doon lang kami sa Cayetano Marcoleta Block mag-attend? O di contempt? Lumalabas po kayo, talaga puro kasinungaling na gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Magagamit po ito sa korte. At saka yung plano ko po dito, para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi, nag-yayaw-yaw si Senador Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon Pagkatapos ito, siguro after
sila, tapos yung mga inakusahan nila. After that po, kawa na po ang committee hearing, and then papasok ko sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor eh. Oo. Sige, Tama. Tutuusin na Jerry, may impression ng tao ng mga investigador kami sa Blue Ribbon. Hindi po. Oo, nag-iimbestiga kami dahil ang sinasabi doon, public accountability ng mga government officials. Tama po yun. Oo. Pero yung mag-imbestiga at mag-prosecute na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay nagkasala sa ganan, hindi po, ombudsman po yun ang mag-determine noon sa kanya iakyat sa Sandigan Bayan. Yun po, nauubos po natin yung oras natin. Ang dami pong dapat imbestigahan pa, paring Jerry. Tama, Yun na lang totoo po yung yan. sa Sierra Madre. Gusto ko na pong isunod dahil kinalbo na po ng mga minero yung Sierra Madre. Ala pong hindi po umiimik yung Environment and Natural Resources natin, department. Nakalbo na po yung Sierra Madre. Di po ba? Tama. Protected zone yan. Oo, Kailangan sa maimbestigahan. Totoo yan. Marami pang dapat na talakayin ng Blue Ribbon. Pero ito, yung 18 Marines sa ayaw. Sabi nito, Boss Jake, will you run for Senator in 2028? By advice appointment. Alam niyo mga kababayan, dito na nga lang sa amin pinipilit ako ng kamag-anak ko na tumakbo. Kasi nga, yung term ng kamag-anak namin magtatapos na pero ayaw ko talaga sa politics. Ayaw ko talaga sa politics mga kababayan. Ayaw ko maging politiko kasi madumi ang laro dyan, madumi ang labanan dyan. May kaibigan ka, pero pagdating ng araw, sasaksakin ka sa likod. Kaya ayaw ko talaga sa politics mga kababayan. Tama na yung ganito tayo nagtatalakay ng politika. Alam nyo, sa totoo lang, si Banat Bay tatakbong tatakbong senador. Anong maiaambag niyan? Hindi nga marunong bumasa yan, hindi nga marunong gumawa ng batas yan. Ano yan, magyayaw-yaw lang doon? Diba? Kaya mahirap mga kababayan, mahirap sa politics. Pero ngayon, balik tayo sa topic, ang maganda kasi dito mga kababayan, magkakaroon ng mga 2 hanggang 3 na hearing pa itong Blue Ribbon Committee. Una, ipapatawag yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, kasama si Baligod. Kung gusto rin sumama ni Mike Defensor, mga kababayan, samahan niya at i-coaching niya para alam nung mga yun ang sasabihin nila. Pero ang maliwanag kasi dito, pag hindi umattend, automatic mga kababayan, contempt ang aabutin. Kasi nga mga kababayan, nag-akusa na sila eh. Ngayon, ang after noon, yung sunod na hearing, ipapatawag yung mga inakusahan nila. At siyempre, expected na natin nakasama dyan sina Martin Romualdez at yung iba pa. Ano po, anyway, tuloy pa natin. At sa gusto nila, pahaharapin ninyo sa inyong komite. Opo, magdala pa sila ng isa-isang abogado kung gusto nila parang bumulong para malaman natin, di po ba? Kumbidahin din ba? Natin na, Kukumbidahin din ba ninyo ang mga senador na nasa ilalim ng Cayetano Black sa inyong hearing? lahat po kami member kasi ito po sinasabi. Unlike po sa kanila, nung itinalaga nila si Pia na chairman ng Blue Ribbon, sila lang ho, walang inimbita na sa grupo namin na minority. Dapat po automatic, iimbitahan nila si Senator Soto bilang the minority. Wala po inimbitahan. Tama. Oo. Inimbitahan ho kami mag-attend as guests. Not as members. Kami ho ngayon, members, sabi, paano magagawa? Ang bilis naman. Kaya nga, lahat na nga kayo, lahat kayo sa 10, mag-attend kayo kung gusto ninyo. Oo. Para lahat makapagtanong, para lahat walang masabi. At dapat yung mga taga-minority, umattend din kayo para patunayan ninyo na totoo yung mga aligasyon ninyo. Kasi lalo na itong si Marcoleta, Amy Marcos, at itong si Pia Cayetano, kasama itong si Alan Peter Cayetano, dapat mag-attend yung mga yan para nang sa ganun mga kababayan, makita nila kung ano yung totoong katotohanan, hindi yung moro-moro lamang na katulad ng ginawa nila kahapon. Member na kayong lahat. Oh, Kaya yun. nga binago ko po yung rules. Lahat na po Lahat kami. na member. Dahil Tama. Kasi po dati, yan ang may pinakamaraming membership po, yung Blue Ribbon. Ngayon po, 17 po. Ngayon, total, 5 na lang ang sobra. Sinama ko na ho sila lahat. Lahat na. Oo. Lahat na member. Oo, So para lahat. makatanong. So ipapadalhan na ninyo ng imbitasyon na Senator Erwin? Napadalhan na po sila nung Wednesday, mga notice at saka yung mga yung mga i-interview namin or yung aming mga guests, mga resource persons. Kasi yun po yung tamang proseso. Tama. Ka-Jerry, kailangan mong impormahan yung mga miyembro ng komite na ito yung mga imbitahan natin. Sakayong ka ba? Hindi. May idadagdag ka ba? Yun po yung tama. Yun ang O ganitong protocol. petsa. Oo. Oo. Okay. Para malaman. Paano yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga nasa kabilang kongreso sa House? Si dating Speaker Martin Romualdez at iba. Ayan, eto, pakinggan nyo Kasi baka sabihin ng iba, walang ginagawang aksyon dyan ang Senate Blue Ribbon Committee at hindi kayang ipatawag si Martin Romualdez at yung iba pa na mga kongresista na nababanggit. So eto, pakinggan nyo. Pang mga Ay, congressman. pinadalhan din po. Pinadalhan nila. Actually, sinundan lang namin yung listahan nila, Senator Marcoleta. Oo. Pinadalhan din po. Ininformahan ho namin siya na cancel yung hearing kahapon and na i-reset po doon sa Monday, sa darating po na Lunes. Pinadalhan po siya. Oo. Ngayon, pinadaan po namin sa SecGen po nila doon. So,
SecGen na po magbibigay sa kanila. Okay. So Monday yan. Anong gagawin namin, Senator Erwin? Mula ngayong Friday, Saturday, Sunday, wala bang episode 4 ang Senateflix? Yan. Wala po. Wala, pahinga muna. Di ba? Oo, pag sa Netflix, pag may mga nauubusan din na series. Totoo yan. Totoo Antay yan. ka ng mga 2-3 araw. Oo, tama. Ah. Mag-aantay ng bago. So Monday na ang next showing. Monday po, doon sa Blue Ribbon. Actually, Jerry, nakasinidig kami yun eh. Kaya nga eh. Pero talagang pinilit ko lang dahil sila may gusto nito, yung minority na tinatakpan. Tama. Natawa nga po ako, hindi naman po hearing yung kahapon, kundi parang press conference lang dahil alam din na ho nila na illegal po yung ginawa nila kahapon. So, hindi nga po talaga natanong. Kung ang tama pong katanungan, bakit mo alam? Saan ba nagaling flood control? Meron bang flood control? Tsaka yun nga pala, yung 70 million, para saan ba yun? Na ibinigay sa iyo daw? Natanong ba yun? Hindi nga po natanong yun. Hindi rin natanong. Hindi po, na-deliver ba ang maleta? Ganun lamang po. Siguraduhin lang po niya, may mga resibo siya. Madali Nako! po kasi Jerry, binigyan ko si ganito. Kawawa yung isang miyembro ng Marines, mga kababayan, na nagsabi na nag-deliver ng pera kay Erwin Tulfo. Pihado, magigisa yan sa Lunes. Kasi siguraduhin lang daw eh. Maliwanag yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo siguraduhin lang niya na may resibo siya. Kasi mga kababayan, pag wala talaga, yari talaga, may kakulong talaga yan. Kasi sasampahan niya ng kaso ni Senator Erwin Tulfo, pag wala siyang ebidensya, wala siyang resibo, di delikado siya. Diba? Kaya nga mahirap, mga kababayan, magsinungaling. Kawawa itong miyembrong ito or dating miyembro ng Marines, mga kababayan, na gamit nitong mga walang hiyang politikong ito or dating politiko na katulad ni Mike Defensor para lamang po sa kanilang mga kalukuhan laban sa gobyerno. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, walang magagawa yung 5 million pesos mo kung hindi pa naibibigay sa'yo. At kung ipinangako pa lang yan. Ano po ibig sabihin? Ang kawawa lang dyan sa huli, yun lang din. Mga taong ginamit nila, mga kababayan, para magsinungaling. Ito, binigyan ng maliit. Uso na ho yan. Dati, kung natatandaan mo, hindi pa uso ang social media, yung larawan, di ba? Litrato, matabi ka lang kay ganito, matabi ka sa drug lord, matabi ka sa criminal. Parang barkada mo na, nagpa-picture lang yun. Ganun na ito ngayon, naituro ka sa social media, napakabilis yun, parang wildfire. Naku, binigyan ko si ganito. Naku, kasama ko yan, babae, binigyan ko ng pera, madali na lang ho, Jerry. Kaya kailangan siguro natin, reinforce natin ang mga batas natin. Ang kinakatakutan ng mga ito, talagang kailangan po yung cyber libel pa natin, medyo mahina po yung cybercrimes natin, kailangan lagyan po ng pangil. Siguro talagang habang buhay na pagtabilang ang kabayaran po ng mga. Pati mga pagpa-fake news sa Jerry. Tama! Ordinary individual, government official, pare-pareho ang parusa, dapat makasuhan ho, mabigat-bigat. Kailangan ho talagang lagyan ng pangil ang mga batas natin. Dahil wala nang takot at respeto. Mahina kasi yung iba, mga kababayan. Ako nga, may 2 maleta nga ako dito Di ko nga alam kung paano ko ubusin. Matindi kasi yun, billion ng laman nun Yung 2 kong maleta dito, hindi ko nga alam kung paano ko ubusin, mga kababayan. Ito ang mga tao. Okay. Senator Erwin, salamat sa oras. See you Monday. Ayan, maliwanag na ipapatawag yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, mga kababayan, na kahit daw nasabi na sa mga hearing kahapon, yung mga accusation nila, ipapatawag ulit sila. At kailangan, mga kababayan, meron silang ebidensya pag ipinatawag po sila. Pero pagka walang ebidensya, nako, patay na. May kakontempt itong mga ito. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. At siguro, eto tingin ko dito, mga kababayan, baka hindi umattend sa Monday itong grupo ni Baligod. Kasi syempre kakabahan sila dyan Kailangan may ebidensya sila. Pag wala silang ebidensya, yari sila. Contempt sila, mga kababayan, kulong sila dyan sa Senado. Ano po, so kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa mga binitawang statement, mga kababayan, ni Senator Erwin Tulfo. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa mga binitawang salita ni Senator Erwin Tulfo patungkol po sa mangyayari sa Lunes sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol po dyan sa mali-maletang pera at sa mga kickback sa flood control, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.